Xin chào! Ayan, Vietnamese greetings means hello. And then, maayong buntag, and then maayong adlaw. May daayad nga adlaw kinyo nga tanan. And then, good morning, good afternoon, and then magandang tanghali. So, ayan, iba-ibang languages ang aking greetings ngayong umaga. Kasi, isa ito sa may ipipicture ko ngayong araw regarding sa kakaibang statue na tinatawag naming Our Lady of Lavang dito sa parokya. So bakit nga ba meron kami ditong Our Lady of Lavang na statue? Since tinayo ito noong 2020 pandahon ng pandemya, nung na-construct ng aming parish priest, si Reverend Father Joseph Nguyen Xuan Thuyen, ICM. Ang ICM, sila po yung congregation, ng religious congregation from Vietnam, ang nagpapatakbo ng Corpus Christi na sisimbahan namin. So sila ang may authority, magpagawa, mag-develop, at mag-improve ng simbahan. So bakit nga ba meron kaming Our Lady of Lavang dito? Since Vietnamese, ang aming pare, naisipan ng kura paroko namin na si Father Thuyen na maglagay ng statue ng Our Lady of Lavang dito sa parokya. Siguro para sa kanya, may malaking naiambag even sa ating mga Pilipino din, di ba? Si Mama Mary, maraming debosyon kay Mama Mary dito sa Pilipinas. So katulad din sa Vietnam, meron akong short history about sa kanya. Bakit nga ba napakahalaga sa kanila ang Our Lady of Lavang? Bakit ganito na lang pagmamahal nila at pagdedebosyon? Kasi ito, may script ako konti na regarding sa history ng Vietnam na Our Lady of Lavang. So, Our Lady of Lavang, o tinatawag nila sa Vietnamese na Duc Mi Me Lavang, Duc Mi Lavang, ay isang titulo ng mahal na Birheng Maria na malalim na iginagalang ng Katoliko sa Vietnam. Ayon sa tradisyon, nagpakita si Maria sa mga Kristiyanong Vietnamese na nagtatago sa kagubatan ng Lavang sa panahon ng pag-uusig laban sa mga Katoliko noong 1798 sa ilalim na Emperor Can Ting. So sa Vietnamese pala, noong 1798, pinapatay or pinipersecute nila yung mga Kristiyano, since ang Vietnam kasi konti talaga ang Katoliko, around 8%. So karamihan sa kanila Buddhist. So yun ang medyo malaking population. So ang Vietnam, although maliit ang Katoliko, pero malaking tulong yung ginawa ni Our Lady of Lavang para ma-convert at magkaroon ng debosyon ang mga Vietnamese na Katoliko. So ayun nga, sa kanilang salaysay, nagpakita ang mahal na Birhen na may kargang sanggol tulad po nung nasa likod ko. And then, may kargang sanggol na si Jesus. Inaliw ang mga nagdurusa at nagturo ang mga halamang maaaring gamitin bilang gamot. So during the persecution, isa ito sa mga napakahalagang pangyayari sa buhay ng mga Vietnamese. Doon, nag-umpisa ang debosyon sa mahal na Birhen sa Lavang. Kaya pinangalan siya na Our Lady of Lavang. And then, noong 13 ng Abril 1961, kinilala ang Lavang bilang pambansang sentrong Marian ng Vietnam. And then noong August 22, 1961, itinaas ni Pope John the 23rd ang dambana ng katayuang Minor Basilica sa pamamagitan ng dokumentong Magno Nos Solatio. Gayunpaman, ang Basilica noong 1972 sa panahon ng Vietnam War. So nagkaroon uli ng gera at nawasak uli. Pero kinilala ito ni Pope John Paul II noong 1998. Ang kahalagahan nito sa pananampalatayang Katoliko at nagpahayag ng hangaring maibalik ang Basilica. So noong 2012, so recently, parang 10 years ago, 15 years, sinimula ng pagtatayo ng bagong Basilica sa tulong ng pamahalaan ng Vietnam at nagpatuloy pa rin ang proyekto hanggang sa kasalukuyan. So imagine mo yung story ng Lavang. Napaka historical at saka syempre makasaysayan sa mga Vietnamese. So sa Pilipinas, meron pala tayong nagdedebosyon sa mahal na Lavang.
Ito ay makikita saan? Sa Puerto Princesa. Imagine mo rin, meron pala doon mga Vietnamese na nagdala ng debosyon ng Our Lady of Labang. So, kung saan pinarangalan siya bilang patrona ng lungsod at ng lalawigan ng Palawan. At kilala siya ng mga deboto sa pangalang Inang Lala or Inalala. So, imagine mo yung Inang Lala. Ibig sabihin, mapag-alalang ina. Di ba parang yun ang term? O inaalala natin siya lagi. So, isa sa Puerto Princesa, and then ito po yung pangalawa na andito ngayon sa likod ko, yung Our Lady of Labang dito sa Corpus Christi na parokya namin sa Diocese ng Novaliches. So, aside from, so ito kasi, meron pa siyang ibang mga statue maliban dito sa Puerto Princesa. Meron siya sa Australia, sa Canada, meron din. At syempre, United States, sa Alabama, Arizona, California, Connecticut, Florida, Georgia, Louisiana, Maryland, Michigan, Mexico, Nevada, North Carolina, and Ohio, Oklahoma, Oregon, South Carolina, and Texas, Virginia, and Washington, D.C. So, imagine mo yung maraming nagdidebosyon kay Our Lady of Labang. So, bilang dito sa atin, ng mga Pilipino, sana yung debosyon ng Our Lady of Labang at dito especially sa parokya namin, magkaroon kami hopefully in the future ng celebration din sa feast day ni Our Lady of Labang na makikita nyo sa next vlog ko. So, yun lamang po. Samahan niyo po ako sa prayer ng isang special prayer na inaalala natin yung Mama Mary sa Pilipinas. So, Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Our Lady of Labang, pray for us. Mama Mary, Our Lady of Fatima, pray for us. Yun lamang po at maraming salamat.